Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Martes, 13 January 2026. Sa kasalukuyan, ang shear line patuloy pa rin makakaapekto din sa eastern section ng Northern Luzon. Samantala yung ating northeast monsoon naman o yung ating hanging amihan, patuloy naman itong makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Samantala, mayroon tayong Intertropical Convergence Zone o ITCZ na makakaapekto naman ng mga pagdala ng mga kaulapan at mga pag-ulan is may bahagi ng Southern Mindanao. Samantala, yung easterlies o yung mainit na hangin na bumula sa dagat Pasipiko ang makaapekto naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil nga dito, asahan natin na ang Cagayan, Isabela at Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorms. Samantala, ang Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, asahan naman natin na maulap na kalangitan na may maihinang pag-ulan, dulot din yan ng ating northeast monsoon. Ang Ilocos Region at nalalawing bahagi ng Central Luzon, asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon na rin sa buong Visayas, asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa Mindanao, ang Davao Region, aasahan natin na maulap na kalangitan may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng ating ITZC. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart, dito sa 2,500 feet, asahan natin na yung northeasterly winds ay patuloy pa rin magda-dominate over the eastern section ng Luzon o most of Luzon, ganun rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantala dito naman sa 5,000 feet, asahan natin na similarly northeasterly winds pa rin o northeasterly winds pattern pa rin ang ating mararanasan. Samantala dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, mostly easterly yung ating mararanasang hangin. Para naman sa 10,000 feet, saan naman natin na yung over northern and central Luzon, asahan pa rin natin na yung winds is coming from northeasterly to easterly, indicating pa rin yung influence ng ating northeast monsoon. Samantala over Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin yung hangin galing easterlies. Samantala dito naman sa 18,000 feet, inaasahan naman na mas malalakas at mas organized yung hangin kumpara naman sa 10,000 feet at inaasahan na dito sa may bahagi ng northern at central Luzon, asahan pa rin natin yung northeasterly winds at dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy na makakaapekto yung ating mga easterly winds. Para naman sa impact nito sa ating flying operations sa eastern section ng Northern Luzon, asahan naman natin yung mga converging winds na makapag-produce ng mga cloudiness at mga embedded thunderstorms. Ang impact nito sa rotary is posible tayong makaranas ng mga low cloud-based mga reduced visibility na posibleng makapag-limit ng ating VFR operations. Expect yung mga localized turbulence and mga possible wind shear near ridges. Samantala sa fixed wing, yung approach and landing operations natin ay posible tayong maka-encounter ng mga low ceilings, turbulence, mga instrument conditions, possible delays or diversions. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Northern Luzon, asahan pa rin natin yung cool and dry northeasterly flow na makapagdala ng mga strong winds at mga light rains. Ang impact nito sa rotary, naasahan na yung makakaranas tayo ng mga strong crosswinds at mga wind gusts na posibleng makapag-restrict ng ating mga takeoff and landing at mga hover operations. At sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga crosswinds ng mga moderate turbulence during approach and mga possible delays due to low visibility pagdating naman sa mga light rain. Samantala sa may southern Mindanao, asahan naman natin yung converging trade winds na makapag-generate ng mga widespread convection at mga thunderstorm. Inaasahan sa rotary ng mga frequent thunderstorms and mga gusty winds, unsafe for VFR operations and mga possible groundings. Samantala sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga severe turbulence and mga lightning within convective zones and mga diversions or suspensions ay posible ang mangyari. Samantala dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganoon rin sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin yung warm and humid air from the Pacific na posibleng mapag-enhance ng ating convective activity. Ang impact nito sa ating flying operations is sa rotary, makaranas tayong mga localized thunderstorms at mga light turbulence na posibleng makaapekto sa ating operations, especially inland during afternoon or evening.
Samantala sa fixing naman, generally fair with mga possible isolated cumulonimbus clouds na posibleng makapag-cause ng mga short-term delays at mga turbulence. Ang haring araw ay sumikat kanina sa 6:24 at ito naman ay lulubog mamayang 17:45. Para sa ating moon illumination, 24% decreasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvidian Cugador, PAF GSC, ako po si Staff Sergeant General Tizal Cepuedes, Philippine Air Force, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muling magandang umaga, Pilipinas.